Magandang balita naman para sa mga motorista, posibleng magkaroon ng rollback sa presyo ng mga produktong petrolyo sa susunod na linggo. Yan at iba pa sa ulat ni Denise Osorio. Pinalawig ng Taguig Regional Trial Court ang temporary restraining order na nag-uutos sa Makati City na itigil ang pagharang sa Taguig City ng access sa government-owned na mga pasilidad sa Enlisted Men's Barrios o EMBOs. Nasa 17 araw na ang extension mula sa 72-hour TRO na in-issue kung saan binanggit ang urgency at pagkakait sa mga residente ng EMBO ng mahalagang serbisyong kanilang kailangan. Binigyang diin ng korte na mahalaga ang pagpapalawig na ito para matiyak ang maayos na kapakanan ng mga residente at payagan ang Taguig na simulan ang pagpapanatili ng mga pasilidad nang hindi humaharang ang Makati. Good news naman para sa mga motorista. Asahan ng bawas singil sa presyo ng produktong petrolyo para sa susunod na linggo. Base sa forecast ng industry sources, bababa ng 30 hanggang 75 sentimos ang kada litro ng gasolina. Nasa piso hanggang piso at 35 sentimos ang matatapya sa presyo ng kada litro ng diesel. At nasa piso at 30 sentimos hanggang piso at 45 sentimos ang posibleng mabawas sa kada litro ng kerosene. Naaresto ng National Bureau of Investigation ang 6 na individual na nag-aalok ng sure win sa Hatol ng Bayan 2025 kapalit ng milyong halaga ng pera. Ito ay matapos nilang subukang biktimahin ang tumatakbong mayor ng Iba, Zambales na si Atty. Genaro Montefalcon at inalok ng siguradong panalo sa eleksyon kapalit ng 30 million pesos. Ayon sa isa sa mga sospek, kaanak daw siya ng isang dating COMELEC chairman na si Benjamin Abalos, kaya kakayanin daw niyang dayain ang resulta ng eleksyon. Maharap ang 6 na individual sa patong-patong na kaso gaya ng estafa at usurpation of authority. Denise Osorio para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.